Hey yo, what's up mga katropa and welcome to Joms TV. Andito po tayo ngayon sa Manila Bay Walk Dolomite Beach na kung saan tayo po ay nagpapahangin at feel natin ang sea relaxation dito po sa may Dalampasigan. Kung makikita niyo po mga katropa, ayan. Tara mga katropa, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pindutin mo lang yung subscribe button, ayan. At huwag mong kalilimutang pindutin ang bell button para updated kayo palagi sa mga susunod ko pang mga sightseeing tour and other vlogs here at Joms TV. So tara, let's start. Makikita niyo po yung mga barkong naka-angkla dito po sa may Manila Bay. So ayan po siya mga katropa. Hindi ko lang sure kung ito ay part ng reclamation project kasi nakita natin in the recent news ay pansamantalang pinatigil itong reclamation dito po sa may Manila Bay due to environmental impacts, lalong-lalo na sa mga pagbaha dulot ng mga malalakas na pagulan. So ayan siya mga katropa, makikita nyo in the far side. So hagip naman kaunti nitong ating camera. At ito naman mga katropa, isang CCP complex sa Pasay City. At iyan naman mga katropa, isang Manila Bay Yacht Club dyan po sa may other side na yan. And then ito na po yung kabahaan nitong Rojas Boulevard. As you can see mga katropa, makikita nyo po, tignan nyo naman, ang daming basura na inanod dito po mismo sa kinatatayuan natin. So hanggang dun yan mga katropa, ayan, hanggang dun sa may dulong side nitong bay side na ito. So as you can see, makikita nyo po ang daming mga basura, mostly yata mga water hyacinth. Ayun, so may water hyacinth doon, ayan, so pupunta natin yan later on. So ang daming mga basurang inanod. So yan mga katropa, yan nakikita nyo yan, galing yan doon sa malayong dulo. So inanod siya papunta po dito mismo sa kinatatayuan natin. So syempre paunti-unti lang naman yung mga taong pupunta dito ngayon, ngayong araw, kasi nga naman sa mga nagdaang araw kasi guys, this week kasi ay naging malakas yung mga pag-ulan. So dahil nga sa mga thunderstorm ay syempre yung mga water hyacinth ay naipon at napunta nga dito sa may side na ito. And then as well as dun sa kabilang side ay dun din napunta. Ayan, ang daming mga basura na inanod. So syempre hindi naman natin masisisi, masisisi lang naman talaga natin dito is yung ulan, dahil nga naman ay naging malakas, sabi ko nga, yung mga pag-ulan. So ayan may mga tsinelas pang inanod at medyo malabo pa yung tubig. So ayan, may mga sa shape pa ng mga shampoo yan or mga chichirya. So ito naman mga katropa is yung Rojas Boulevard dito po sa may Ermita, Manila. Ayan, so may mga tinatayo ding mga structures dito mismo sa may dito sa may vicinity nitong Dolomite Beach. Pero syempre nga naman ay hindi pa ito pwedeng languyan. So hindi pa pwedeng mag-swimming dito dahil kita nyo naman hindi maganda yung quality ng water level. So hopefully sana in the next years ay maging swimmable na rin ito finally. Pero ang nakakalungkot is hindi natin masaksiyan ng napakagandang sunset sapagkat yun naman, napaka maulap. Buti sana kung maaraw or tirik ang araw, makikita natin yung sunset, pero as of now ay unfortunately ay hindi. Dito naman yung mga other side. So makikita nyo may mga water hyacinth din na na napunta dyan sa may side na yan. So ang daming water hyacinth. So dun din sa Pasig River may mga water hyacinth din doon, pero mas marami doon, hindi ko lang sure kung dito. So yan, so dun ata nagmumula yung mga water hyacinth. Ayan, mga water lilies if I'm not mistaken. Ayan po. So dito na pupunta dahil nga sa, kasi dito yung direksyon ng hangin. So dito siya. Ayan. So may mga styrofoam. So ayan.
makikita nyo. And then makikita nyo naman guys, sa mga katropa, may cargo ship. So galing yan, if I'm not mistaken, ng Manila International Container Terminal. So ayan, so papalis to siya ng Port of Manila. At ito naman mga katropa, ang Port of Manila. Ayan, so yung may crane. So yung crane na yan mga katropa, yung tinuturo ko, dyan dinadala, dyan inaakyat yung mga container van, container box, pasakay nitong barko. So mula sa ibaba, iakyat yan, and then isasakay sa, or iloload pala rather sa barko. Mahalaga para sa ating mga Pilipino ang pangangalaga sa kalikasan. Kaya naman dito po sa Manila Bay Walk, Dolomite Beach, madalas isinasagawa ang Coastal Cleanup Drive na kung saan maraming mga volunteers from the government and other NGO or non-government organization ang nagbabayanihan upang sa gayon ay mapaganda palalo at maging malinis itong ating mga surroundings, particularly dito po sa Dolomite Beach. Eh syempre, hindi naman talaga maiiwasan na matambakan ng basura and iba pa itong Dolomite Beach dahil na rin sa mga pag-ulan in the past few days dulot ng habagat. And this time mga katropa ay nakita natin itong napakadaming mga water hyacinth na napadpad dito po sa Dolomite Beach. Na kadalasan itong mga water hyacinth na ito ay nakikita natin sa Pasig River. So dulot din ito ng mga pag-ulan na kung saan, tignan nyo naman mga katropa, ay talagang napakaraming mga water hyacinth ang napadpad dito po sa Manila Bay. So talagang napakahalaga na tuloy-tuloy lang yung mga coastal clean-up drive upang sa gayon ay talaga namang mas lalo pang gumanda at mapalinis itong Manila Bay. Counting trivia lang mga katropa ay binuksan po ito noong if I'm not mistaken ay at June 12, 2022. So yun yung grand opening nitong Dolomite Beach. Pero nung mga naunang taon like in 2020, 2021 ay binuksan ito for soft opening lang. Pero then again it underwent a series of renovation and expansion until June 12 na finally ay nabuksan or naging open ito for the public. Kung may time kayo ay bisitahin nyo na itong Manila Bay Walk, Dolomite Beach para naman sa gayon ay hindi nyo na kailangan pumunta ng mga malalayong probinsya para lang ma-feel ang sea breeze. Dahil dito po mismo sa Maynila ay ma-feel nyo na ang sea breeze plus itong white sand or white rocks dito po mismo sa Dolomite Beach. Ayan. So thank you very much po sa inyo. Ingat po kayo palagi and God bless po sa inyo lahat.